Sa mundong puno ng ingay, ads, social media, chismis, at walang katapusang impormasyon, isa lang ang tunay na mahalaga pero laging kulang: atensyon. Ngayon, ang atensyon ng tao ay parang ginto. Mahirap hanapin, mas mahirap pangkunin, pero ang pinakamahirap, yung mapanatili ito. Kapag may gusto kang makuha, oras man yan, tiwala o respeto, kailangan mong matutong mang-impluwensya. Hindi ito tungkol sa pang-uuto, panlilinlang o manipulasyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa isip at emosyon ng tao at ang paggamit ng karunungang psikolohikal at pilosopiyang Stoic para makaabot sa puso at isipan ng kausap mo. Ang mga Stoic philosophers tulad ni Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus ay naniniwala na ang tunay na kapangyarihan ay nagsisimula sa sarili. Kapag kontrolado mo ang emosyon mo, ang reaksyon mo at ang kilos mo, mas malawak ang impluwensya mo sa mundo. Pero paano ito isinasabuhay sa pakikitungo sa ibang tao? Dito pumapasok ang applied psychology. Ito ang siyensya sa likod ng mga simpleng kilos na may malalim na epekto, gaya ng pagtawag sa pangalan ng isang tao, pagngiti ng totoo, o simpleng pagtanong ng kamusta ka. Minsan isang salita lang ang kailangan para mabuksan ang tiwala ng isang tao. Minsan isang tamang timing ng tanong ang kailangan para baguhin ang desisyon ng iba. At minsan katahimikan lang ang kailangan para magkaroon ka ng respeto. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 18 psychological tricks na ginagamit ng mga pinaka-epektibong communicator, leader, negotiator, at stoic thinker sa kasaysayan. Lahat ng ito ay practical, gamit na gamit, pero higit sa lahat, makatao. Dahil sa dulo ng lahat, hindi ito tungkol sa kontrol ng iba, kundi sa pagbuo ng tiwala, koneksyon at respeto. Ang tunay na persuasive person ay hindi mapilit, tahimik lang. Pero kapag nagsalita, tinatamaan ka. Kung seryoso kang matutunan kung paano gamitin ang lakas ng psychology at stoicism para mas gumaling sa komunikasyon, mas maintindihan ang tao, at mas mapalawak ang epekto mo, i-like at i-subscribe mo na ito dahil siguradong may matututunan ka. Handa ka na ba? Let's begin. Trick number 1, ang lakas ng pangalan. Sa dami ng naririnig natin araw-araw, mula sa ingay ng kalsada, notification sa phone, hanggang sa mga taong paulit-ulit ang sinasabi, may isang salita na laging nakakapukaw ng pansin: ang sarili mong pangalan. Kahit gaano ka kabisi o kalayo ang iniisip mo, kapag may tumawag ng pangalan mo, Raven, mapapalingon ka talaga. Hindi ito aksidente. Ganyan kalakas ang epekto ng pangalan sa ating utak. Ayon sa psychology, ang pangalan ng isang tao ay hindi lang basta tunog. Isa itong representation ng pagkatao, karanasan, at identity ng isang tao. Kaya kapag ginamit mo ito sa tamang paraan, para kang may shortcut papunta sa puso't isip ng kausap mo. Halimbawa, imbis na sabihing, pwede bang pakiabot yan? Subukan mong sabihing, Liza, pwede mo bang pakiabot yan? Simple lang, di ba? Pero ang epekto nito ay malalim. Ipinaparamdam mong kilala mo siya, napapansin mo siya, at mahalaga siya. Gamitin ang pangalan ng isang tao sa mga kritikal na sandali tulad ng sa simula ng pag-uusap. Kapag nagtatanong ka ng opinyon o desisyon, kapag nagpapasalamat ka, ang simpleng salamat Mark ay mas epektibo kaysa salamat lang. Bakit? Kasi personalized, may effort, may pakialam. Pero ito ang paalala, huwag mong abusuhin. Kapag halatang paulit-ulit, scripted o pilit, nagiging creepy. Mapapaisip pa sila, niloloko ba ako nito? Ang sikreto sa tamang paggamit ng pangalan ay sincerity at timing. Gamitin mo lang ito kapag totoo ang intensyon mong makipag-ugnayan. Hindi dahil gusto mong makuha ang loob nila, kundi dahil gusto mong makilala sila bilang tao. May kasamang magandang practice ang paggamit ng pangalan. Active listening. Kapag pinakinggan mo talaga ang sinasabi ng kausap mo, mas madali mong matatandaan ang pangalan nila. At kapag inulit mo ito ng tama, mas tumitibay ang koneksyon. Halimbawa, alam mo Carlo, naramdaman ko yung sinabi mo kanina. Naiintindihan ko kung bakit ka nag-alala. Ganyan katindi ang epekto ng pangalan. Hindi lang ito simpleng salita. Isa itong invisible bridge na bumubuo ng tiwala, respeto at pagkakaunawaan. Kaya sa susunod na may makausap ka, huwag lang uy, bro o miss. Ibang level kapag tinawag mo sila sa tunay nilang pangalan at mas ibang level kapag ginawa mo ito ng may puso. Sa simpleng trick na ito,
Makikita mo na ang tunay na impluwensya ay hindi palaging malakas ang boses. Minsan, tama lang ang pagbanggit ng pangalan. Trick number 2, ang kapangyarihan ng isang tunay na ngiti. Kung may isang bagay na libre pero kayang baguhin ang araw ng isang tao, ito na yon, ngiti. Pero hindi basta ngiti ha. Ang tinutukoy natin dito ay ang tunay na ngiti, yung galing sa puso, hindi lang sa mukha. Yung kapag ngumiti ka, gumagalaw hindi lang ang labi, kundi pati ang mata. Yung may tinatawag na crow's feet sa gilid ng mata, palatandaan na totoo, hindi peke. Ayon sa mga pag-aaral, ang genuine smile ay isa sa pinaka-powerful na non-verbal communication tools. Nakakahawa ito, nakakapagpakalma, nakakabuo ng tiwala. Kahit hindi kayo magkawika, kahit wala kayong sinasabi, isang tunay na ngiti lang pwede nang magsimula ng koneksyon. Bakit? Dahil ang ngiti ay sign ng positibong emosyon. Saya, pagiging bukas at malasakit. Kapag ngumiti ka sa isang tao, ang mensahe mo ay simple pero malakas. Gusto kitang makilala. Safe kang makipag-usap sa akin. Nire-respeto kita. Sa negosyo, relasyon, at kahit sa pang-araw-araw na usapan, ang tunay na ngiti ay parang susi na bumubukas ng pinto. Minsan, ito pa nga ang dahilan kung bakit natanggap ka sa trabaho o bakit may nagtiwala sa iyo sa unang pagkikita pa lang. Pero gaya ng ibang psychological techniques, dapat authentic. Kapag pilit ang ngiti, halatang scripted o may hidden agenda, masisira ang tiwala. Minsan pa nga, mas nakakailang ang peke kaysa sa walang ngiti. Kaya ang tanong, kailan mo ito dapat gamitin? Kapag may bagong kilala o kausap, sa simula ng isang seryosong pag-uusap para mawala ang tensyon. Kapag nagpapakita ka ng appreciation o pasasalamat, o simpleng pagbati lang, good morning, sabay ngiti. Hindi mo kailangan maging komedyante o extrovert para maging kaaya-aya. Minsan, ang simpleng pagngiti sa tamang sandali ay sapat na para mas mapalapit ang loob ng isang tao sa'yo. At ang bonus, hindi lang sila ang naaapektuhan, pati ikaw. Ayon sa siyensya, ang pagngiti ay nagpapalabas ng feel-good hormones sa utak tulad ng dopamine at serotonin. So habang nagpapagaan ka ng loob ng iba, pinapasaya mo rin ang sarili mo. Tandaan, hindi mo kailangang maraming alam para makabuo ng koneksyon. Minsan, isang totoo at taimtim na ngiti lang ang kailangan. Kaya ngayong araw, subukan mong ngumiti sa unang taong makasalubong mo. Hindi mo alam, baka iyon na ang simula ng isang mas magandang relasyon o mas maayos na pag-uusap. Trick number 3, mirroring. Ang lihim na gaya-gaya para makabuo ng tiwala. May napansin ka na bang tao na kapag kausap mo, parang vibes kayo agad? Parang comfortable ka? Parang pareho kayo ng wavelength kahit bagong kakilala pa lang? Posibleng gumagamit siya ng isang subtle pero makapangyarihang psychological trick na tinatawag na mirroring. Ang mirroring ay ang banayad na paggaya sa kilos, tono o ekspresyon ng taong kausap mo. Hindi ito panggagaya na OA at halatang kinokopya. Hindi ito kabastusan. Ito ay natural na tendency ng tao para makaramdam ng koneksyon. Ayon sa psychology, mas napapalapit tayo sa mga taong katulad natin. Kapag may kausap tayong kahawig natin sa pagsalita, pag-upo, o maging sa energy, mas nagiging komportable tayo. Parang sinasabi ng utak natin, safe ito, kakampi ito. Paano ito gamitin? Simple lang. Habang nakikipag-usap ka, obserbahan ang gestures, tono, at bilis ng salita ng kausap mo. Pagkatapos, subtly mong i-adapt sa sarili mong kilos ang mga katangiang yon. Halimbawa, kung mabagal siya magsalita, huwag kang bumirit ng sobrang bilis. I-match mo ang pacing niya. Kung nakaupo siya ng relax, bahagya mong gayahin ang posisyon niya. Kung tumatawa siya sa mga simpleng bagay, bigyan mo rin siya ng friendly smile. Ang mahalaga, natural at hindi pilit. Dapat hindi nila mapansin. Kapag naging obvious na ginagaya mo sila, baka baliktad ang epekto, mapalayo pa ang loob nila. Pero kapag tama ang execution mo, napakaganda ng epekto, mas magiging open sila sa iyo. Mas mararamdaman nilang gets mo sila. At mas mapapadali ang pagbuo ng tiwala. Magagamit mo ito sa maraming sitwasyon. Job interviews, i-match mo ang energy ng interviewer. Pakikipag-deal sa kliyente, mag-reflect ka ng confidence at professionalism. Relasyon, gamitin mo ito para mas maging kalmado at maunawaan ang emosyon ng partner mo. Pero tandaan, gamitin ang mirroring ng may integridad at respeto.
Ang goal mo ay hindi manipulahin, kundi gumawa ng tunay na koneksyon. Kapag galing sa intensyong makinig at umunawa, ang mirroring ay parang invisible glue na nagdidikit sa damdamin ng dalawang tao. Kaya sa susunod na makikipag-usap ka, i-challenge mo ang sarili mong makinig ng buo at maramdaman ang rhythm ng kausap mo. Pag na-master mo ito, makikita mong kahit hindi ka masyadong magsalita, mararamdaman ka nila. Trick number 4, favor technique. Paano ang pabor ay nakakapagpalapit ng loob? Alam mo bang minsan mas mapapalapit ang loob ng tao sa iyo hindi kapag ikaw ang tumulong, kundi kapag ikaw ang humingi ng tulong sa kanila? Tama, ito ang tinatawag na favor technique o kilala rin sa psychology bilang Ben Franklin effect. Ayon sa kwento, si Benjamin Franklin ay may isang matinding kalaban sa politika. Imbes na banggain, ang ginawa niya ay humingi siya ng pabor. Pinahiram siya ng isang bihirang libro. Nagulat siya sa epekto. Hindi lang ipinahiram ng kalaban ang libro, kundi naging kaibigan pa niya. Bakit? Kasi kapag may ginawa tayong pabor para sa isang tao, nagkakaroon tayo ng internal justification. Tinulungan ko siya, siguro kasi gusto ko siya. Siguro okay siyang tao. Ganito gumagana ang utak natin. Ayaw nating isipin na tumulong tayo sa taong ayaw natin. Kaya binabago natin ang nararamdaman natin para mag-match sa ginawa natin. Kaya kung gusto mong mas mapalapit ang loob ng isang tao sa'yo, humingi ka ng simpleng pabor. Examples. Pwede mo ba akong tulungan dito saglit? May idea ka ba para rito? Pwede ko bang hiramin itong libro mo? Importante, dapat maliit lang na pabor. Yung hindi nakakaabala pero nangangailangan ng konting effort. Huwag agad-agad hingin ang malaking bagay, baka iba ang dating. Kapag natulungan ka nila, huwag mo ring kalimutang magpasalamat ng personal at totoo. Ito ang nagpapalalim sa koneksyon at nagpaparamdam ng appreciation. Pero tulad ng iba pang teknik, dapat totoo ang intensyon mo. Kapag halatang ginagamit mo lang sila para sa pansariling pakinabang, mabilis nila itong mararamdaman at baka mawalan pa sila ng tiwala sa'yo. Ang favor technique ay isang epektibong paraan ng pagbuo ng tiwala at koneksyon, lalo na kung sinasamahan ito ng paggalang, tamang timing, at tunay na pasasalamat. Sa mas malalim na level, ang simpleng paghingi ng tulong ay nagpaparamdam na pinagkakatiwalaan kita. Naniniwala akong may maiaambag ka. At sa karamihan ng tao, masarap yung pakiramdam na may silbi sila. Kaya kung gusto mong palalimin ang koneksyon sa isang tao, huwag kang matakot humingi ng maliit na tulong. Minsan, doon nagsisimula ang mas matibay na ugnayan. Trick number 5, batas ng reciprocity. Kapag gumawa ka ng mabuti, natural na babalik ito. May kasabihan tayo, kung anong itinanim, siya ring aanihin. At sa psychology, may eksaktong tawag dito, reciprocity. Isang makapangyarihang batas na nagsasabing kapag may ginawa kang mabuti para sa isang tao, may natural silang pakiramdam ng obligasyon na suklian ito. Ito ang dahilan kung bakit kapag may nanglibre sa'yo ng kape, gusto mong gumanti sa susunod. O kapag may tumulong sa'yo sa assignment, parang awkward kung hindi mo man lang balikan ng kabutihan. Hindi ito utang na loob sa pilit na paraan. Ito ay likas na damdamin ng tao, isang uri ng hustisya na nakaprograma sa isipan natin. Gusto nating mabalanse ang bigay at tanggap sa bawat relasyon. Ngayon, paano mo ito magagamit sa pang-araw-araw? Simple lang, ikaw ang maunang magbigay. Maaaring isang simpleng tulong, pagbati na may sincerity, useful na impormasyon, o kahit ngiti at pagbukas ng pinto. Ang maliit na kabutihang ito ay parang butong itinanim. Hindi mo agad makikita ang bunga, pero unti-unti, magkakaroon ito ng epekto. Halimbawa, nagbigay ka ng valuable advice sa kausap mo kahit hindi niya hiningi. Sa susunod, kapag ikaw naman ang may kailangan, mas bukas siyang tumulong. Pero tandaan, ang susi sa reciprocity ay sincerity. Kapag halata na may hinihintay kang kapalit, nawawala ang magic nito. Kailangan mo talagang ibigay ang tulong o kabutihan nang walang hinihinging kapalit. Kapag ginawa mo ito, mas magiging bukas ang puso ng tao. Mas magiging authentic ang ugnayan ninyo. At ang pagbabalik ng kabutihan, minsan hindi agad, pero kadalasan, mas higit pa sa binigay mo. Reminder din, hindi kailangang laging pantay ang sukli. Minsan, ibang tao ang gaganti. Minsan, ibang porma ang balik o ibang pagkakataon. Pero ang mahalaga, nagsimula ito sa'yo. Kaya gamitin mo ang batas ng reciprocity hindi para manipulahin ang tao, kundi para magsimula ng cycle ng kabutihan.
Kapag pinili mong maging generous, kahit sa simpleng paraan, mas gagaan ang mga ugnayan mo, mas lalalim ang tiwala, at mas magiging madali ang pagbuo ng respeto. Sa mundo ng Stoicism, ang pagbibigay ay hindi dapat nakatali sa resulta. Ang tunay na Stoic ay nagbibigay dahil tama ito, hindi dahil may kapalit. Kaya kung gusto mong maging influential, persuasive, at makatao, magsimula ka sa simpleng kabutihan. At hayaang ang batas ng reciprocity ang gumawa ng magic nito. Trick number 6. Scarcity. Paano gamitin ang limitado para magmukhang mas mahalaga? Tanong, mas gugustuhin mo bang bilhin ang isang bagay na madali lang makuha o yung sinasabing last piece na lang? Kung katulad ka ng karamihan, pipiliin mo ang pangalawa dahil sa psychology may tawag sa ganyang ugali, scarcity principle. Ang scarcity ay isang malakas na psychological trigger na nagsasabing kapag ang isang bagay ay bihira, limitado o mahirap makuha, nagiging mas mahalaga ito sa atin. Kahit hindi naman talaga mas kailangan, basta sinabing kaunti na lang, biglang lumalakas ang kagustuhan nating makuha ito. Halimbawa, limited time offer. Hanggang ngayong gabi lang, 2 slots na lang natitira. Ilang beses ka na bang nabilhan sa ganyang linya? Hindi dahil sa produkto mismo, kundi dahil sa takot mawalan. Ito ang tinatawag na fear of missing out or FOMO. Ngayon, paano mo ito magagamit sa komunikasyon at ugnayan? Pwede mo itong gamitin sa mga ganitong paraan. Kapag may oportunidad ka para sa isang tao, ipaalam mong panandalian lang ito available. Sa mga usapan o deal, iparamdam na hindi palaging bukas ang pinto. Sa personal na relasyon, huwag mong iparamdam na laging available ka. Kapag palagi kang nandyan, pwede kang baliwalain. Pero kapag may boundaries ka, mas pinapahalagahan ka. Pero eto ang paalala, gamitin mo ang scarcity sa makatao at tapat na paraan. Kapag halatang ginagawa mo lang para madali silang mapasunod, magdududa sila. Ang fake urgency ay madaling maamoy at madaling sumabog pabalik sa'yo. Kaya kung sasabihin mong limitado ang oras mo, produkto mo, o attention mo, siguraduhing totoo. Kailangan din na may dahilan kung bakit valuable ang offer mo. Hindi lang dahil kaunti, kundi dahil may tunay na benefit at may meaning ito para sa kanila. Isipin mo rin ang epekto ng scarcity sa emosyon. Oo, nakakapag-udyok ito ng aksyon pero kapag sobra, nakaka-pressure. At kapag na-pressure ang tao, pwedeng umatras. Kaya balansihin mo ang urgency at kalmado. Bigyan sila ng dahilan para kumilos, pero huwag silang itulak sa pader. Sa dulo, ang scarcity ay hindi lang tungkol sa pagbebenta ng produkto. Ito ay tungkol sa pagbibigay halaga sa oras mo, sa sarili mo, at sa kung anong iniaalok mo sa mundo. Kaya kung gusto mong pakinggan ka ng mas seryoso, tignan ka bilang mahalaga at bigyang halaga ang sinasabi mo. Huwag mong iparamdam na ikaw ay available forever. Dahil minsan, sa pagiging limited, mas lalo tayong pinapansin. Trick number 7. Pag-validate ng emosyon, ang sikretong pampalambot ng matigas na puso. Minsan kapag may nagsabi sa atin ng problema nila, automatic ang sagot natin. Okay lang yan. Hayaan mo na. Tiwala lang. Akala natin nakakatulong tayo, pero sa totoo lang, minsan mas nakakasakit ito. Bakit? Kasi hindi natin na-validate ang nararamdaman nila. Sa psychology, ang emotional validation ay ang pagsabi, direkta o hindi, na tama lang na ganyan ang nararamdaman mo. Naiintindihan ko kung bakit ka ganyan. At sa totoo lang, lahat ng tao gusto lang maramdaman na nauunawaan sila. Kapag ang emosyon ng isang tao ay ni-recognize mo, hindi mo kinontra, hindi mo pinutol, hindi mo minadali, bigla silang lumalambot. Biglang nawawala ang tensyon, biglang nagiging bukas sila sa pag-uusap. Ang validation ay hindi pagsang-ayon sa lahat ng sinasabi nila. Hindi mo kailangang sabihing tama sila. Ang ginagawa mo lang ay pagkilala na, oo, may pinagdadaanan ka. Oo, may rason ka para maramdaman yan. Halimbawa, mukhang talagang nakaka-frustrate yan. Gets ko kung bakit ka nasaktan. Natural lang na mainis ka sa ganyang sitwasyon. Simple lang, pero malakas. Parang invisible hug para sa kaluluwa. Magagamit mo ito sa relasyon, lalo na kapag may tampuhan. Parenting, lalo na kapag umiiyak ang bata. Leadership, kapag may team member na na-frustrate. Negosasyon, para pakalmahin ang tensyon. Kapag ginamit mo ang validation, ang sinasabi mo ay, safe ka dito. Hindi kita huhusgahan. Makikinig ako.
At sa mundo ngayon kung saan karamihan ay gustong magsalita, pero kaunti lang ang gustong makinig, ang taong marunong mag-validate ay kakaiba. Pero paalala, dapat totoo. Kapag halatang scripted o parang may agenda ka, lalong babagsak ang tiwala. Kaya praktisin mo ang active listening, tumingin sa mata, huwag pagputol, huwag solusyon agad, makinig muna, intindihin, at ramdamin. Dahil ang validation ay hindi tungkol sa pagbibigay ng sagot. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng espasyo para maramdaman ng tao na may nakikinig sa kanya. At sa ganitong klaseng koneksyon, nabubuo ang respeto, tiwala at tunay na impluwensya. Kaya kung gusto mong makuha ang loob ng kahit sinong tao, hindi mo kailangang maging mahusay magsalita. Kailangan mo lang matutong makinig at umunawa. Trick number 8, curiosity, ang lihim ng pagbitin, para mahook ang isip ng kahit sino. May isang tanong na laging gumagana sa utak ng tao. Anong susunod? Ito ang kapangyarihan ng curiosity o ang likas na pagkauhaw ng tao sa sagot, sa paliwanag, sa katotohanan. Kapag napukaw mo ang curiosity ng isang tao, para mo na rin silang hinatak papalapit sa iyo. Hindi mo sila kailangang pilitin. Sila na ang lalapit para malaman ang sagot. Psychologically speaking, ang curiosity ay isang mental itch. Kapag nagsimula na ang tanong sa utak nila, hindi sila mapapakali hanggat hindi nila alam ang sagot. At dito mo sila mahuhuli. Halimbawa, alam mo bang may isang simpleng salita na kayang baguhin ang isip ng kahit sinong tao? Kapag sinabi mong ganyan, anong sunod na tanong ng isip ng kausap mo? Anong salita yon? Boom! Hooked na siya. Kaya napaka-powerful ng curiosity sa mga bagay tulad ng pagsisimula ng usapan, pagkukwento, pagbebenta, pagsasalita sa publiko, at lalo na sa social media at YouTube videos. Ang sikreto? Bitinin mo, pero huwag sobra. Gamitin ang curiosity sa pamamagitan ng pagtanong ng intriguing na tanong, pagkwento ng bahagi lang ng isang sitwasyon, pagbigay ng teaser, clue o twist, pagpakita ng resulta pero hindi agad ipinapakita ang proseso. Halimbawa, sa dulo ng video na ito, ibabahagi ko ang pinaka-epektibong paraan para maimpluwensyahan ang kahit sinong tao kahit di mo sila kilala. Ganito ka makakahatak ng atensyon, pero tandaan, dapat totoo ang pangako mo. Kapag nangako ka ng sagot, siguraduhing ibibigay mo sa dulo. Kapag ginamit mo ang curiosity ng tama, lalalim ang engagement. Mas tatagal sila sa usapan. Mas magiging bukas ang isip nila. At sa bandang huli, mas malaki ang tsansang makinig sila sa sinasabi mo. Pero kapag nagkulang o sumobra ka, kapag masyadong konti ang binigay mong clue, nakakainis, aalis sila. Kapag masyadong binigay agad ang sagot, walang thrill, hindi nila matatandaan. Kaya hanapin ang gitna, ang tamang timpla ng bitin at sagot. Tanungin mo ang sarili mo, paano ko sila mapapaisip? Anong tanong ang hindi nila kayang tiisin na hindi malaman? At kapag na-master mo ang art ng curiosity, parang meron kang invisible magnet na humihila ng atensyon. Tahimik, pero malakas. Trick number 9, Halo Effect. Paano ang isang mabuting impression ay kayang bumuo ng buong pagtingin sa'yo? Unang tingin pa lang, may mga taong parang instant ang respeto natin sa kanila. Minsan dahil sa itsura nila, sa pananamit nila, o sa kumpiyansa nila magsalita. At kahit wala pa tayong sapat na alam tungkol sa kanila, parang naniniwala na agad tayo sa sinasabi nila. Ang tawag diyan sa psychology ay halo effect. Ang halo effect ay isang cognitive bias kung saan kapag may isang positibong katangian ang isang tao, nadadala natin ito sa buong pagtingin natin sa kanila. Para bang naglalagay tayo ng aura sa kanila, isang invisible na glow na nagpapaganda ng kabuuang imahe nila sa ating isipan. Halimbawa, kung maganda o gwapo ang isang tao, madalas iniisip nating mabait din sila, matalino o mapagkakatiwalaan, kahit hindi pa natin sila kilala. Kapag may magandang boses ang isang speaker, akala natin laging tama ang sinasabi nila. Ganyan kalakas ang unang impresyon, kaya sa pakikipag-usap, trabaho, sales o relasyon, mahalaga ang simula. Ngayon, paano mo ito magagamit? Una, ayusin ang unang pagpapakita mo. Hindi mo kailangang maging artista pero mahalaga na presentable ka. May kumpiyansa ang kilos at boses mo. May respeto ka sa sarili mo at sa kausap mo. Pangalawa, pumili ng isa o dalawang katangian na gustong mong i-highlight.
Kapag nakita ng tao na maayos kang makitungo, pwede nilang isipin na responsable ka rin. Kapag nakita nilang mahusay ka sa isang bagay, pwede nilang isipin na magaling ka rin sa iba. Pero syempre, gamitin ito ng may integridad. Ang halo effect ay makapangyarihan, pero huwag mong gamitin para manlin lang. Ang goal mo ay hindi magpanggap, kundi i-build ang tiwala sa paraang totoo. At dapat mo ring tandaan, ikaw rin ay apektado ng halo effect. Minsan, naa-attract ka sa isang tao at iniisip mong perfect siya, pero hindi mo pa naman siya kilala ng buo. Kaya mahalagang maging mapanuri rin tayo. Gamitin ang halo effect para gumanda ang una mong dating. Pero wag mong hayaan na dito lang umikot ang pagkatao mo. Dapat ang first impression ay simula lang. At sa bawat kilos mo, pinapatunayan mo ito. Sa Stoicism, mahalaga ang panlabas na katahimikan at panloob na integridad. Hindi sapat ang pakitang tao. Dapat buo ang pagkatao mo, una sa tingin at higit sa lahat, sa kilos at paninindigan. Trick number 10. Active listening. Ang tunay na pakikinig na kayang baguhin ang relasyon. Tanong. Kailan ka huling pinakinggan ng buo? Yung hindi ka pinutol, hindi ka minadali. Yung naramdaman mong bawat salita mo, mahalaga. Sa panahon ngayon, bihira na ang tunay na nakikinig. Karamihan, naghihintay lang ng pagkakataong sumabat. Pero kung gusto mong makuha ang respeto at tiwala ng tao, masterin mo ang active listening. Ang active listening ay higit pa sa simpleng pakikinig. Ito ay intensyong unawain, maramdaman at ipakita sa kausap mo na nandito ako, buo ang atensyon ko sa'yo. Paano ito gawin? Una, eye contact. Tumitig sa mata, pero hindi nakakatakot. Tignan mo siya bilang tao, hindi abala. Pangalawa, tumango at gumamit ng facial reactions. Minsan isang tango lang o simpleng ay sapat na para maramdamang ikaw ay konektado. Pangatlo, iwasan ang pagputol. Kahit may gusto kang sabihin, pigilan mo muna. Hayaan mong matapos ang kwento niya. Pang-apat, ulitin o i-paraphrase ang sinabi niya. Halimbawa, so ang sinasabi mo, nahirapan ka kasi parang wala kang suporta? Sa ganitong paraan, ipapakita mong talagang naintindihan mo. Ang epekto? Magugulat ka. Mas magiging bukas ang kausap mo. Mas lalalim ang koneksyon nyo. Mas posibleng magtiwala sila sa'yo, sumunod sa payo mo, o irespeto ang opinyon mo. Active listening is a form of emotional generosity. Ipinaparamdam nito na hindi lang boses ang mahalaga, pati damdamin, karanasan, at pananaw ng kausap. At sa mga mahihirap na pag-uusap, ito rin ang susi para humupa ang tensyon. Kapag naramdaman ng isang taong napakinggan siya, mas madaling pawiin ang galit, lungkot o pagkalito. Kaya kung gusto mong mas maintindihan ang kausap mo, hindi lang para makasagot, kundi para makaramdam ng koneksyon, i-prioritize mo ang pakikinig. Minsan hindi kailangan ng solusyon. Ang kailangan lang nila ay maramdaman na hindi sila mag-isa. Sa Stoic philosophy, ang tahimik na presensya ay mas makapangyarihan kaysa maingay na opinyon. Ang Stoic ay hindi laging nagsasalita, pero kapag nagsalita siya, may bigat. At ang bigat na yon ay galing sa kakayahan niyang makinig muna. Kaya kung gusto mong maging mas persuasive, mas respetado, at mas konektado sa mga tao, magsimula sa pakikinig. Tunay na pakikinig. Trick number 11. Law of contrast. Paano gumamit ng pagtatabi para maging mas kakit-akit ang alok o pananaw mo? Narinig mo na ba ang linyang, dati 2,000 piso, pero ngayon 999 na piso na lang? Biglang parang murang-mura, di ba? Yan ang law of contrast sa aksyon. Sa psychology, ang law of contrast ay prinsipyo na nagsasabing, mas na-appreciate o naiintindihan natin ang isang bagay kapag inihahambing ito sa ibang bagay. At madalas, nagiging mas kaakit-akit ang pangalawa, depende sa pagkakapresenta ng una. Halimbawa, kung ipapakita mo muna ang mahal na presyo, tapos biglang may discount, mas mukhang sulit. Kung kwinikwento mo ang isang mahirap na sitwasyon, tapos may happy ending, mas nakakatuwang pakinggan. Kung may kakompetensyang mas mahina, mas mukhang malakas ang panig mo. Ganyan gumagana ang contrast. Hindi mo binabago ang realidad, pero binabago mo kung paano ito tinitingnan. Paano mo ito magagamit sa araw-araw? Una, sa negosasyon o pagpepresenta. Unahin mong ipakita ang mas mabigat na opsyon o kondisyon. Kapag ipinakita mo ang tunay mong offer pagkatapos, mas tatanggapin nila ito. Pangalawa, sa storytelling, ikwento mo muna ang struggle
bago ang solusyon. Mas tatagos ang mensahe, mas matatandaan. Pangatlo, sa relasyon, gamitin ito para ipakita ang halaga mo. Halimbawa, dati, palagi akong available, pero ngayon, natututo na akong unahin ang sarili ko. Makikita nila ang pagbabago at mas mararamdaman ang improvement mo. Pero syempre, may babala, huwag gamitin ito para manlinlang. Kung magpepresenta ka ng contrast, dapat totoo. Kapag halata na ginawa mo lang ito para manipulahin ang perception nila, mawawala ang tiwala. Ang law of contrast ay hindi pandaraya. Isa itong tool para malinaw na maipakita ang halaga ng isang bagay. At sa mundo ng komunikasyon, minsan, ang pagkakasunod-sunod lang ng impormasyon ang nakakapagbago ng epekto. Isipin mo rin ang timing. Ano ang unang naririnig o nakikita ng tao? Ano ang susunod? Paano mo sila dadalhin mula sa meh papunta sa wow? Kapag na-master mo ang law of contrast, para kang direktor ng isang eksena, alam mo kung anong parte ang dapat mauna para mas tumama ang susunod. Sa Stoic mindset, importante ang klaridad ng pag-iisip. At ang tamang contrast ay nagbibigay linaw, hindi gulo. Ito ay paraan para gisingin ang perception ng tao, hindi para dayain ito. Kaya gamitin ang prinsipyong ito ng may karunungan. Minsan, hindi mo kailangang baguhin ang alok mo. Kailangan mo lang ipakita ito sa mas malinaw na konteksto. Trick number 12. The power of touch. Paano ang simpleng paghipo ay kayang maghatid ng tiwala at koneksyon? Sa dami ng paraan ng komunikasyon, text, call, chat, emoji, may isang lumang paraan na hindi pa rin natatalo pagdating sa koneksyon. Ang simpleng paghipo. Oo, tama. Ayon sa psychology, ang light physical touch, kapag ginawa ng tama at may respeto, ay may kakayahang magdala ng tiwala, empathy, at koneksyon. Minsan, isang tapik sa balikat, isang firm handshake, o light touch sa braso habang nakikipag-usap ay sapat na para ipadama na, nandito ako. Kasama mo ako. Pwede kang magtiwala. Bakit ito epektibo? Dahil ang touch ay isa sa mga pinaka-primal na anyo ng komunikasyon. Bago pa tayo natutong magsalita, nararamdaman na natin ang damdamin ng ibang tao sa pamamagitan ng hawak at haplos. At hanggang ngayon, dala pa rin natin ang instinct na ito. Ayon sa mga pag-aaral, ang tamang uri ng touch ay nagpapababa ng stress, nagpapataas ng oxytocin, hormone ng tiwala at koneksyon, nakakapagpakalma ng utak at katawan. Pero syempre, may malinaw na hangganan. Ang touch ay dapat laging may respeto at tamang timing. Hindi lahat ng tao komportable sa pisikal na contact. At hindi lahat ng sitwasyon ay angkop para dito. Kaya bago mo gamitin ang psychological tool na ito, una, obserbahan ang body language ng kausap. Komportable ba siya? Bukas ba ang postura niya? Pangalawa, gamitin lang sa tamang sandali. Pagbati, handshake, pasasalamat, light tap, o pagpapalakas ng loob, supportive touch. Pangatlo, huwag pilitin. Kapag halatang awkward o pilit, masisira ang tiwala imbes na lumalim. Ang power of touch ay makapangyarihan, lalo na sa leadership, isang firm handshake bago magsimula ang meeting. Relasyon, yakap o hawak kamay sa oras ng lungkot, pakikipagkaibigan, tapik sa balikat bilang support o encouragement. At kahit sa pinakasimpleng bagay, gaya ng pag-abot ng kamay habang bumabati, ang tamang touch ay pwedeng mag-iwan ng mas malalim na impresyon kaysa sa daang salita. Sa Stoicism, hindi lang pananalita ang pinapahalagahan, kundi ang katahimikan ng pagkilos. At minsan, ang isang tahimik na haplos, kapag totoo ang intensyon, ay mas makapangyarihan pa sa kahit anong payo. Kaya gamitin mo ang kapangyarihan ng touch bilang tulay, hindi bilang pangkontrol. Bilang simbolo ng respeto, suporta at malasakit, hindi para manglamang. Dahil sa dulo, ang pinakamakabuluhang ugnayan ay hindi laging nasusukat sa dami ng sinasabi, kundi sa lalim ng pakiramdam na naipapasa. Trick number 13, Principle of Authority. Paano mag-project ng kredibilidad para sundin ang iyong sinasabi? Napansin mo ba na mas pinapakinggan natin ang mga taong may title o may aura ng kredibilidad? Kapag ang nagsalita ay doktor, abogado o eksperto, mas madali tayong maniwala. Hindi pa man natin chine-check ang sinabi nila, parang automatic na tayong sumusunod. Ito ang tinatawag sa psychology na Principle of Authority. Ang prinsipyo ay simple.
Mas pinapakinggan at sinusunod ng tao ang mga taong tingin nila ay may awtoridad. Bakit? Dahil sa isang komplikadong mundo, hinahanap natin ang gabay mula sa mga taong alam ang ginagawa nila. Pero ito ang tanong, paano mo maipapakita ang authority kahit hindi ka CEO, doktor o sikat na tao? Narito ang ilang paraan. Una, magsimula sa kaalaman. Alamin ang sinasabi mo. Maging handa. Magsalita ng may lalim at hindi bara-bara. Pangalawa, mag-project ng confidence. Hindi mo kailangang maging mayabang, pero kailangan mong magsalita na parang alam mo kung ano ang pinanghahawakan mo. Pangatlo, ipakita ang experience mo. Halimbawa, sa loob ng 5 taon ng paghawak ko sa negosyo, hindi mo kailangang mag-flex pero iparamdam mong alam mo ang larangan mo. Pang-apat, gamitin ang tamang hitsura at tono. Ang ayos ng pananamit, posture at boses ay malaking bagay sa perception. Tandaan, ang tao ay visual. Bago ka nila pakinggan, tinitignan ka muna nila. Panlima, mag-quote ng facts o sources. Kapag sinabi mong ayon sa pag-aaral ng Harvard, mas may bigat ang punto mo. Pero eto ang pinakamahalagang paalala. Dapat totoo ang pinanggagalingan ng authority mo. Ang peking kredibilidad ay madaling mabisto. At kapag nabisto, mahirap nang ibalik ang tiwala. Ang tunay na awtoridad ay hindi lang galing sa posisyon. Galing ito sa integridad. Mas pinakikinggan ang taong consistent, responsable at totoo. At higit sa lahat, ang tunay na may awtoridad ay marunong ding makinig. Sa leadership, sa edukasyon, sa relasyon. Ang mga taong may balance na awtoridad at humility ang pinakamatibay na impluwensya. Kasi hindi sila nagdidikta. Nangunguna sila sa pamamagitan ng halimbawa. Sa Stoic philosophy, hindi mo kailangan ang korona para mamuno. Ang awtoridad ay nanggagaling sa loob, sa kaalaman, sa kababaang loob at sa kontrol sa sarili. Kaya kung gusto mong seryosohin ka ng iba, magsimula sa pagiging seryoso sa sarili mong sinasabi. Ipamuhay mo ito, ipakita mo ito, at magiging natural na lang ang awtoridad mo. Trick number 14, consistency. Paano gamitin ang likas na pagiging tapat sa sarili ng tao para maimpluwensyahan sila? May kilala ka bang tao na kapag may sinabi, pinaninindigan talaga? Kahit mahirap, kahit may kapalit, hindi sila basta-basta bumibitaw sa pangako nila. Ayon sa psychology, ito ay dahil sa prinsipyo ng consistency. Natural sa tao ang pagiging tapat sa sarili. Gusto nating ang ating mga paniniwala, salita at kilos ay magkakatugma. Dahil kapag hindi, nakakaramdam tayo ng cognitive dissonance o mental discomfort. At dito mo pwedeng gamitin ang trick na ito para positibong makaimpluwensya. Paano? Una, magsimula sa maliit na commitment. Halimbawa, sumasang-ayon ka ba na mahalaga ang oras? Kapag pumayag sila, naipasok mo na sila sa isang mindset na pwedeng sundan. Pangalawa, iugnay ang susunod mong alok sa una nilang sinang-ayunan. Dahil mahalaga sa iyo ang oras, baka gusto mong subukan itong tool na makakatulong sa productivity mo. Kapag ginawa mo ito, mas malaki ang chance na papayag sila. Bakit? Dahil ayaw nilang maging inconsistent sa sinabi nila kanina. Sa relasyon ganito rin, nangako ka noon na aalagaan mo ko kahit anong mangyari. Nandito pa rin ako ngayon, umaasa sa pangakong yon. Boom! Mas malalim ang dating dahil binabalikan mo ang sarili nilang salita. Gamit na gamit ang consistency sa sales at marketing, negotiation, coaching and mentoring, relasyon at parenting. Pero tandaan, huwag gamitin para bumiktima. Ang goal ay tumulong sa tamang desisyon, hindi ang pag-guilt trip o manipulahin ang emosyon ng tao. Ang tunay na epektibong paggamit ng prinsipyo ng consistency ay kapag ang commitment ay malaya nilang ibinigay. Ang hihingin mo pagkatapos ay aligned sa values nila at ginagawa mo ito para sa ikabubuti rin nila. Sa Stoicism, mahalaga ang paninindigan sa prinsipyo. Ang pagiging consistent ay tanda ng integridad. Kung gusto mong respetuhin ng iba ang sinasabi mo, ipakita mong pinaninindigan mo ito. At kung gusto mong maka-impluwensya ng iba, tulungan mo silang maging tapat din sa sarili nila. Kapag nagawa mong i-activate ang desire ng tao na maging consistent sa kanilang pananaw at desisyon, mas malaki ang tsansa na sundin kanila at maniwala sa iyo. Sa huli, ang tao ay hindi palaging sumusunod sa logic. Madalas, sumusunod tayo sa sarili nating imahe na gusto nating panindigan. Kaya kung matutulungan mo silang palakasin ang identity na iyon, kasama ka sa kanilang growth. Trick number 15, social proof.
Kapag marami ang gumagawa, mas madaling paniwalaan. Napansin mo na ba? Kapag maraming tao ang pumipila sa isang kainan, parang mas masarap ito kahit hindi mo pa natitikman. O kapag nakita mong maraming nagla-like, nagko-comment, at nagsishare sa isang post, mas interesado ka ring tignan ito. Iyan ang epekto ng social proof. Ang prinsipyo ay simple. Kapag marami ang gumagawa, parang tama. Ang iniisip natin, kung ginagawa ng karamihan, baka dapat gawin ko rin. Kung maraming naniniwala dito, baka totoo nga. Sa psychology, ito ay isang survival instinct. Dahil sa kawalan ng kasiguruhan, tinitignan natin ang kilos ng iba bilang gabay. At sa modernong mundo, naging malakas na tool ito para makuha ang atensyon at tiwala ng tao. Paano mo ito magagamit? Una, i-highlight ang dami. 10,000 plus customers na ang satisfied. Trending ngayon, may 200,000 views na sa video na ito. Pangalawa, gamitin ang testimonya. Real feedback mula sa mga tao na kapareho ng audience mo. Sabi ni Mark, ang laking tulong nito sa confidence ko. Pangatlo, ipakita ang crowd behavior. Lahat ng team namin gumagamit na ng method na ito. Halos lahat ng kaibigan ko sinubukan na rin ito. Social proof is especially effective sa mga sitwasyon na may uncertainty, bago sa pandinig. Kailangan ng mabilisang desisyon. Kapag nakita ng isang tao na hindi lang siya ang gumagawa, mas nagiging confident siya sa desisyon niya. Pero syempre, may paalala. Gawin mo ito ng tapat. Huwag kang gagamit ng fake numbers, pekeng comments o bayad na testimonials na hindi naman transparent. Dahil sa panahon ngayon, mabilis ding ma-detect ang peke. At kapag bumagsak ang tiwala, mahirap nang ibalik. Ang social proof ay hindi lang para sa marketing. Magagamit mo rin ito sa leadership. Lahat ng core team natin, in-apply na ang strategy. Relasyon. Alam mo, pati parents ko napansin yung pagbabago mo. Motivation. Ang dami na ring gumagawa nito araw-araw para sa mental clarity. Sa stoic mindset, hindi tayo palaging nakikiayon sa karamihan. Pero naiintindihan natin na ang behavior ng tao ay madalas nakabase sa kumpiyansa ng grupo. Kaya kung gusto mong maka-impluwensya, ipakita mong may kasama ka. May gumagawa na, may naniniwala na. Ang tao ay likas na social being. Kapag nakita nilang hindi sila nag-iisa, mas nagiging bukas sila sa posibilidad. Trick number 16. Emotional contrast. Paano gamitin ang highs at lows para mas maalala ang iyong mensahe? Bakit nga ba mas tumatatak sa atin ang mga kwentong may lungkot bago saya? O yung mga pelikula na paiiyakin ka muna bago ka biglang papangitiin? Ang sagot, emotional contrast. Ito ay prinsipyo sa psychology na nagsasabing mas malalim ang impact ng emosyon kapag may kabaligtaran itong nauna. Kapag pinaiyak ka muna, mas masaya ang tawa pagkatapos. Kapag pinakaba ka muna, mas nakaka-relax ang ending. Sa madaling salita, ang emosyon ay mas nararamdaman kapag may pinanggalingang kabaligtaran. At kung gusto mong maging epektibo sa pagkukwento, pagtuturo o pagpe-persuade, gamitin mo ito. Paano ito gawin? Una, simulan sa struggle o problema. Kwento ng hirap, takot, lungkot o kabiguan. Pangalawa, dalhin sa solusyon, pag-angat o tagumpay. Pagkatapos ng bigat, ipakita ang liwanag. Pangatlo, gamitin ang contrast bilang emotional roller coaster. Hindi para manipulahin, kundi para iparamdam ang tunay na transformation. Halimbawa, dati halos wala akong tiwala sa sarili ko. Araw-araw akong takot magsalita kahit alam kong may idea ako. Pero isang araw, may mentor akong nagsabi, hindi mo kailangang maging perpekto para pakinggan ka. Doon nagsimula ang pagbabago. Dahil may lungkot sa simula, mas malakas ang dating ng hope sa huli. At mas natatandaan ito dahil may emosyon na sumama sa mensahe. Ginagamit ito sa storytelling, sales and advertising, motivational speeches, relationship conversations, kahit sa simpleng posts o reels. Pero tandaan, dapat totoo. Kapag halatang ginagawang drama lang para mahook ang damdamin ng tao, magdududa sila. Ang emotional contrast ay dapat galing sa authentic na karanasan o intensyon. Kapag ginawa ito ng tama, ang epekto ay mas malalim ang koneksyon, mas malaki ang chance ng action, mas matagal na pag-alala sa mensahe. Sa Stoicism, tinatanggap natin ang high and low emotions bilang bahagi ng buhay. Hindi tayo takot sa lungkot dahil alam nating ang lungkot ay paanyaya sa pagbangon. At kapag naranasan mong bumagsak, mas marunong kang pahalagahan ang pag-angat.
Kaya sa susunod na gusto mong makuha ang loob ng kausap mo, dalhin mo sila sa journey. Paluhain mo sila kung kailangan, patawanin, patigilin, at pagkatapos, iparamdam mong may pag-asa. Dahil sa emosyon, nabubuo ang koneksyon. At sa contrast ng damdamin, nagiging makapangyarihan ang kahit simpleng mensahe. Trick number 17, uniqueness. Paano iparamdam sa tao na may espesyal siyang gampanin na walang iba ang kayang gawin? Tanong, anong pakiramdam kapag may nagsabi sa iyo ng iba ka, wala kang katulad? Masarap, di ba? Kasi lahat tayo may likas na pangangailangang maramdaman na mahalaga tayo, na may silbi tayo, na may espesyal tayong ambag. Sa psychology, ito ay tinatawag na uniqueness principle. Kapag pinaramdam mo sa isang tao na may kakaiba siyang halaga, mas nagiging bukas siya, mas engaged, at mas motivated. Pwede mong gamitin ang uniqueness trick para palakasin ang loob ng kausap, makabuo ng koneksyon, magbigay ng inspirasyon, o kahit para makahikayat ng suporta o aksyon. Paano ito gawin? Una, kilalanin kung ano ang unique sa kanya. Boses, pananaw, experience, character. Pangalawa, sabihin mo ito ng totoo at malinaw. Alam mo, ang pananaw mo palagi kong inaabangan. Kakaiba ka mag-isip. Yung passion mo, bihira yan. Huwag mong sayangin. Pangatlo, iugnay sa isang mas malaking layunin. Ikaw lang ang kilala kung kayang gawin yan sa ganitong paraan. Dapat i-share mo sa mas maraming tao. Ang epekto, mas magiging motivated sila. Mas tatanggapin nila ang suggestion mo. Mas mararamdaman nilang may saysay ang relasyon ninyo. Bakit epektibo ito? Dahil ang tao, kahit gaano ka-confident, minsan naghihintay pa rin ng validation. At kapag narinig nila na may kakaiba silang halaga, mas pinapahalagahan nila ang sarili nila. Pero syempre, may paalala, dapat totoo. Huwag kang basta magbigay ng generic na puri gaya ng ang galing mo. Mas epektibo kapag specific at may context. Halimbawa, hindi lang dahil magaling kang makipag-usap, kundi dahil alam mong kailan ka dapat makinig. Yon ang bihira. Mas tatagos, mas totoo, mas tumatama sa puso. Sa negosyo, branding o leadership, ang uniqueness ay ginagawang superpower. Kapag nakita mong may unique na value ang isang tao, i-highlight mo ito. Iparamdam mong may espasyo sila sa team, sa misyon, sa kwento. Sa Stoicism, hindi natin kinukumpara ang sarili natin sa iba. Ang tanong ay hindi, mas magaling ba ako sa kanya? Ang tunay na tanong ay, ginagamit ko ba ang sariling lakas ko sa paraang makabuluhan? Kaya kung gusto mong ma-inspire ang isang tao, kung gusto mong lumapit ang loob nila, kung gusto mong maramdaman nilang mahalaga ang relasyon ninyo, iparamdam mong may bagay sila na wala sa iba. At kapag na-realize nila yon, hindi lang sila makikinig sa'yo. Mas maniniwala sila sa sarili nila. Trick number 18, anticipation. Paano magtanim ng inaasahan para mas lalong ma-hook at ma-motivate ang tao? Naalala mo ba ang pakiramdam ng paghihintay sa isang bagay na excited ka? Yung countdown bago ang concert? Yung trailer ng paborito mong movie? O kahit yung simpleng may sorpresa ako sa'yo bukas? Hindi pa nangyayari, pero ramdam mo na. At mas lalo kang nai-involve. Yan ang kapangyarihan ng anticipation. Ayon sa psychology, ang anticipation ay isang malakas na emosyon. Minsan, mas masarap pa ang excitement ng paghihintay kaysa sa mismong event. Dahil dito, ginagamit ito ng mga marketer, speaker, teacher, at influencer para ma-hook ang audience at mapanatili ang atensyon. Pero paano ito ginagamit sa totoong buhay? Una, magbigay ng hint, huwag lahat agad. May isi-share ako sa iyo na makakabago ng pananaw mo, pero mamaya na. Mas nakakabitin, mas inaabangan. Pangalawa, gumamit ng countdown o teaser. Sa susunod na linggo, may bagong project akong ilalabas na matagal ko nang tinatago. Pangatlo, mag-iwan ng tanong. Bakit kaya hindi niya agad sinagot? Alamin natin mamaya. Sa video content o storytelling, maganda itong gamitin sa simula pa lang. Sa dulo ng video na ito, malalaman mo ang trick na ginagamit ng mga top negotiators para makuha ang gusto nila kahit ayaw ng kausap. Instant hook. Lalo kung pinapanindigan mo ang pangako mo. Sa relasyon, anticipation din ang dahilan kung bakit. Kinikilig tayo sa surprise plans. Nagiging mas special ang simpleng moments at lumalalim ang excitement sa bawat bagong yugto. Pero may paalala, kailangan ng balanse. Kapag sobrang konti ang ibinigay mong info, nabibitin lang sila at nawawalan ng gana. Kapag sobrang dami naman,
wala ng thrill. Ang sikreto, magtanim ng enough na interest, pero bitin, at siguraduhin na worth it ang paghihintay. Ang anticipation ay epektibo kung may sense of mystery, may promise na may saysay, at may reward sa dulo. Sa Stoic philosophy, ang anticipation ay hindi lang tungkol sa excitement, kundi sa control. Inaanyayahan tayong ihanda ang sarili sa darating, maging ito man ay positibo o hindi. At sa ganitong paghahanda, nagkakaroon tayo ng kapangyarihang kontrolin ang reaksyon natin. Sa simpleng salita, ang anticipation ay hindi lang tungkol sa hintayin mo ito. Ito ay pagpapalalim ng interest, paglalagay ng saysay sa susunod, at pagbibigay ng rason para manatili. Kaya kung gusto mong mahook ang kausap mo, ang audience mo, o kahit ang sarili mong motivation, matutong magtanim ng tamang inaasahan. At kapag dumating ang moment na yon, siguraduhing sulit. Ang tunay na impluwensya ay nagsisimula sa sarili. Ngayong nadaanan mo na ang 18 psychological tricks, malinaw na ang bawat isa sa kanila ay hindi lang basta teknik, isa itong anyo ng sining. Sining ng pakikipag-ugnayan, sining ng pag-unawa sa kapwa, at higit sa lahat, sining ng pagpapaalala sa sarili kung gaano kalakas ang tahimik at makataong impluwensya. Oo, kaya mong baguhin ang tono ng isang pag-uusap. Kaya mong iangat ang mood ng isang tao gamit lang ang pangalan niya, ang ngiti mo, o ang pagtapik sa balikat niya. Kaya mong patahimikin ang isang mainit na argumento, hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pagpapaabot ng pag-unawa. Pero eto ang Stoic reminder na dapat mong dalhin hanggang sa dulo. Hindi mo kontrolado ang ibang tao, pero kontrolado mo ang sarili mo. At sa pagkontrol sa sarili mo, doon ka nagkakaroon ng tunay na impluwensya. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling magsalita, pinakamatapang, o pinakapuno ng credentials para pakinggan. Ang kailangan mo lang ay malinaw na intensyon, disiplina sa sarili, at respeto sa kausap. Lahat ng teknik na ito, mula sa paggamit ng pangalan hanggang sa anticipation, ay tools lang. Ang tunay na power ay kung paano mo ito ginagamit. Kung may natutunan ka ngayong araw, sana ito yon. Hindi mo kailangan manipulahin ang tao para sundin ka. Gamitin mo ang tools na ito para bumuo ng koneksyon, para magtanim ng respeto, para manguna sa pamamagitan ng malasakit. Dahil sa huli, ang pinaka-epektibong persuasive person ay hindi yung marunong magpakitang gilas, kundi yung taong marunong makinig, marunong umunawa, at marunong humawak ng sarili. Ngayon, may maliit akong request para sa'yo. Kung umabot ka sa parting ito, i-comment mo sa baba ang mind over body. Ibig sabihin nun, handa kang i-practice ang mga natutunan mo, hindi para kontrolin ang iba, kundi para paunlarin ang sarili mong impluwensya. At huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa isang kaibigan, at mag-subscribe sa channel na ito kung gusto mo pa ng mas maraming psychological at stoic wisdom na practical at makatao. Habang papalapit tayo sa dulo ng video, gusto ko lang ipaalala, ikaw ang pinakaunang taong dapat mong kumbinsihin araw-araw, na kaya mo, na meron kang halaga, at na kaya mong baguhin ang takbo ng mga relasyon mo, hindi sa pagiging dominante, kundi sa pagiging disiplinado. Salamat sa oras mo. Muli, ito ang Tagalog Stoic Wisdom, at hanggang sa susunod, mabuhay ang mga tahimik pero matatalinong kaluluwa.